At tayo po muna magkaya sa pundong malangin sa ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo patuloy na patnubayan, gabayan ng ating nagkalang Diyos na buhay impresyon. Opo, dakilang mapagpalang mambanal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pagbubukan ng mga biyaya sa pangunan dalangin ng taong nilangisan, aming minamahal ginagalang na Pastor Evangelista William Eden at Papa Ugad. Misa ba kami nagpupunta ka pasalamat na kami tinupon mo, ikaw ay may papurihan pasalamatan sa kilang mga paral, O Diyos, maraming salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, O Diyos, pagbada mo patim sa presensya, patunay ka na sa amin sa tuwina, hallelujah. Subalit bago po yan, minsan ba kami buong pagpapakumbaba, himingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansan sa balakalooban, patawan pa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunasagan ng akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglaga ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan ng spiritual para simpleng kamaraan na maintindihan, inibig ng mga baguhan, mga bisita matatihan, pag sa aming blood webcast viewers, sa aming samot panalangin, sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakaisang sinasaway, ang lahat ng hadlang ng kaaway, damang supinda sa dasan na believe cast out from us, and bind the power of darkness, and anoint thy word, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At nagit sa lahat, may nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubukalan ng mga biyaya. And we give double honor and respect to our dearly beloved honorable parents in the Lord. And we always treasure and remember the blessed preaching, the blessed teaching of our dearly beloved honorable Pastor Evangelist Almeida, the end-time prophet of God, beloved honorable Son Pastor Lisa Almeida. Greetings and respect to all the beloved children here in the Philippines as well, in the US and in Canada. At sa lahat din po ng ating mga iniibig na mga kapamanggawa, mga kapatiran, sa lahat ng ating mga iniibig na mga bisita dito ngayon, magiging sa ating beloved viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the royal family of God. Amen. Everybody, praise the Lord! Beloved sons of God, tomorrow, most part of the world will be celebrating the so-called Holy Week or Semana Santa in remembrance why our dear Jesus Christ died on the cross. And always remember this one thing, that we are the reason why He came in this world to save us from all our sins. Surely He hath borne our griefs and carried our sorrows, yet as we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. But He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung dakilang ginawang pagpapakasakit na at paghihirap para sa atin ng ating mahal na Panginoon upang tayo pong lahat ay matubos sa kasalanan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Kaya ang minibig ko, ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig, mainibig. Kaya kung ating mababasa dito, mainibig ko, ako nung makikita natin yung dakilang paghihirap o pagkapakasakit ni Kristo, mainibig ko, para sa ating kaligtasan. From the book of Isaiah chapter 53, verses 4 up to 7, Isaiah 53, 4 hanggang 7. Kaya po? The book of the prophet Isaiah chapter 53, from verse 4 up to verse 7. Surely He hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on Him the iniquity of us all. He was oppressed, and He was afflicted, yet He opened not His mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so He openeth not His mouth. God bless you, Pastor God.
Isaias Kapitulo 53, versikulo 4 hanggang 7. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon ay ating ipinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalansang. Siya'y nagbugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ay tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa na naligaw. Tayo'y tumungo bawat isa sa Kanyang sariling daan at ipinasaan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Dito po sa 7, mga minamahal. Siya'y napigati, gayon may nang siya'y dinalamhati at hinagbukan ng kanyang bibig, gaya ng kordero na dila sa pantayan at gaya ng tupang nasa harap na mga manggugupit. Siya'y sa kanya ay pipi, gayon may hindi niya ipinuka ang kanyang bibig. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, and God bless His Word. Mga iniibig, ito po ay salita ng isang paghihirap at pagkapakasakit, pangungusap ng isang tunay at busilak at talisay na pag-ibig ng Diyos at imasayod, mga ibig ko. Ang ating mga pagsalangsang o kasamaan ay kanyang dinala o pinasan, mga ibig ko. Inako ang lahat ng pagdurusa at hirap sa krus ng Kalbaryo upang ikaw, ako, tayo po, mga inibig ko, ay tubusin at iligtas sa grabing sakripisyo at pagitiis, sa mga hampas at palo, latay at sugat sa buong katawan upang tayo magsagaling sa ating mga karamdaman. Kung ating isa sa larawan, mga inibig ko, ang dakilang pagkakahirap na ginanos ng ating mahal na Panginoon, habang siya po'y pinahihirapan ng mga tampalasan, mga inibig ko, na kung saan pag siya po ay hinahagupit ng latigo, yung dulo po nun may sima. At pag yun po ay tumama sa kanyang katawan, bumabaw niya. At pag ito hinila, kasama yung katawan ng ating malon na naalis doon sa kanyang katawan. Makikita natin kung gaano kahirap yung kanyang dinanas, mga inibig ko. At habang siya ay patungo doon, pasan-pasan na mabigat na krus, mga inibig ko, siya ay inaalimura ng maraming tao, mga inibig ko. At nilagyan pa ng koronang tinik sa kanyang ulo. Pinainom pa ng suka, imbes na tubig ang ibigay, mga inibig ko. Ganon ang dakilang pagkapakasakit, paghihirap ng Diyos na dinanas siya upang tayo pong lahat, mga inibig ko, ay magkaroon ng kaligtasan at magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung meron man dapat umalala sa ganitong pagkakataon, kung ang sanlibutan natin inaalala, yung dakilang pagkapakasakit, the passion of Christ, mga inibig ko, walang iba kundi tayo. Sapagat tayo mga totoong tinubos ng ating mahal na Panginoon sa pangangaral ng propeta ng Diyos, preaching the word of God with power and anointing, ang mga Bible sa ating malapit na ng Pastor Lisa Almeda, nalaman natin, mga inibig ko, yung dakilang pagkapakasakit, paghihirap ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, ay hindi basta-basta ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. And sad to say, mga inibig ko, hanggang sa ating panahon ngayon, mga ibang bansa, ito'y patuloy na inuulit-ulit, ginagaya ang dakilang pagkapakasakit ng ating mahal na Panginoon. Nagbubuhat din sila ng mabibigat na krus, mga inibig ko, nagpapasaplit, mga iniibig. Sa pag-aakala nila, mga inibig ko, sa paggawa nila noon, ay mapapatawad sila ng kasalanan. Pero pag natapos nilang isagawa yung mga iminig ko, balik ulit sa dati nilang masamang gawa, mga inibig ko. Kaya nilalagay lamang nila sa hayop na kahihiyan ng pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo itong pinagpala sa atang pinagpala, nalaman natin yung dakilang pagkapakasakit, paghihirap ng Diyos. Hindi tayo basta-basta iniligtas lamang ng mahal na Panginoon. Bilang siya nagkatawang tao, naranasan niya lahat ng hirap, mga inibig ko. Andiyan pa, alimurahin siya ng mga tao, mga inibig ko. Kaya nga, mga inibig, ang Ebanghelyo ay ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15, verses 1 up to 4, kaya din lamang po, unang Korinto 15, 1 hanggang 4. In the first book of the Corinthians, chapter 15, from verse 1 up to verse 4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless
you have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. God bless you po. Dito po sa unang Korinto, ang kabanata ay 15, ang mga talata ay 1 hanggang 4. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya namang ninyong pinananatilihan. Sa pamagitan naman ito ay ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya napakaliwanag, mga inibig ko. Ang ebanghelyo ay ang kamatayan at muling pagkabuhay ng mahal na Panginoon. Kaya't pahalagaan po natin at ingatan po natin ng mainam upang hindi po mabaliwala yung dakilang pagkapakasakit, paghihirap ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, mga inibig ko. Kung tayong lalagay sa kalalagayan ng ating mahal na Panginoon, maaari yung bibig natin na lumabas. Pero ating mahal na Panginoon, kailanman hindi niya binukuha yung kanyang bibig ni hindi siya nagreklamo, mga inibig ko. Kaya pahalagaan po natin at ingatan ng mainam upang hindi po mabaliwala yung kaligtasan, yung pananampalataya na sa atin, mga inibig ko, tayo kalakip na yung namatay at nabuhay, kahit ang ating buhay ay nabubuhay na para kay Jesus. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga inibig ko, na ang sabi dito, and that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. At siya namatay dahil sa lahat upang ang nangabubuhay ay huwag na mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Ikalawang Korintos 5:15, manibig ko. Ang Diyos na po ang magdadrive ng ating buhay. Hindi na tayo, manibig ko. Sapagkat tayo galing na sa lusak ng kasalanan, manibig ko. Upang hindi na mabaliwala yung dakilang pagkapakasakit ng ating mahal na Panginoon, manibig ko. Sapagkat siya namatay dahil sa lahat upang ang nangabuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, sabi ng mga kasulatan. Kaya ang Diyos na po ang mangunguna sa atin, hindi na tayo. At magsabing praise the Lord. Kaya sabi sa Roma 6:4, tayo ngayon nangalibing nakalakip niya sa pamagitan ng baptismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa pangapatay, sa pamagitan ng kulatian ng Ama ay gayon din naman tayo nakakakalakad sa panibagong buhay. So yung luma nating pagkatao, luma nating buhay, wala na po yun, tayo lumalakad na ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. So yan po yung kahalagahan ng Ebanghelyo, kahit atin po itong ingatan na mainam, sapagkat pag iningatan natin ang banal na salita ng Diyos, may ibig ko, andyan lagi ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakinggan natin yung mga napagpatutukan nila, sila binangga ng humahagibis na motorsiklo. Imposibleng hindi ka mapahamak doon, may ibig ko. Subalit napakinggan natin, sila iniligtas, iningatan lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Matandaan ko pa isang patunan sa ating kapatiran, may inibig ko. Tatawid sila. Naiwan niya yung isang kasama niya, classmate niya. Yung humahagibis na isang malaking sasakyan na SUV, mga inibig ko, tumama doon sa kapatid na yan, mga inibig. Tumilampon ng mahaba na ilang metro, mga inibig. So, ba't ano himala ng ating mahal na Panginoon? Tumayo, nagpagbag lang. Ay para siguro sa foreigner pala yung nakabangga, mga inibig ko. Pina-check up siya, kaya laking gulat nung foreigner. Saan ka ba, Eka? Ano bang may kapangyarihan ka? Sabi niya, member ako ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya pag iniingatan natin ang tipan ng ating mahal na Panginoon, ligtas po tayo, mga inibig ko. Kaya nga, ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay patuloy na naglulunsad ng mga krusada upang makapag-save pa ng maraming kaluluwa, mga inibig ko. Kaya sabi naman ng kasulatan, mga inibig ko, ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 1, verse 18, ano po sabi po rito? First book of the Corinthians, chapter 1, verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness,
But unto us which are saved, it is the power of God. God bless you po. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 1, versikulo 18. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na napapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na naliligtas. Purihin ang ating dagalan Diyos sa buhay, mga inibig. Sabi ng parang sulatan, kamangmangan ng krus sa mga hindi naniniwala. Kamangmangan ng krus sa mga hindi sumasampalataya. Kamangmangan ng krus sa mga umuusig. Kamangmangan ng krus sa mga hindi tumatanggap ng kanyang banal na salita, mga inibig ko. Kaya tayo lahat ay pinagpala sa salitang pinagpala. Pinagkaluban tayo ng totoong pastor ng ating kaluluwa. At tinanggap natin at ating pong ipinamuhay ang banal na salita na pinag-aral sa atin, mga inibig ko. Kaya kung paano dito, mga inibig ko, sa banal na kasulatan, maging sa kalalagayan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa abang kalalagayan ng Diyos, kasama yung dalawang nabibitin na tampalasan, mga inibig ko, yung isa, nagsalita ng di maganda. Kung ikaw ay Diyos, iligtas mo ang sarili mo, maging tayo. Kaya sinansala siya ng isang nakabitin na tampalasan, mga inibig ko. Sabi niya, kung tayo man ay sa ganitong kalalagayan, dahil tayo gumawa ng labag sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, kaya tayo nandito ngayon sa ating kalalagayan. Subalit, ang taong ito hindi kailanman gumawa ng masama. Kaya sabi niya, mahal na Panginoon, ipagsama mo ako diyon sa iyong kaharian. Ano sabi ng mahal po sa kanya? Dahil sa sumampalataya, ngayong araw na ito, ipagsasama kita sa aking kaharian. Praise the Lord! Maging sa abang kalalagayan ng ating mahal na Panginoon, nagawa pa niyang magligtas, mga inibig ko. Nagligtas siya sapagkat sumampalataya, mga inibig ko. Kaya napakalaga ng pananampalataya, mga inibig ko. Kaya huwag natin ikahiya kanya. Sabi ni Apostol Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to be kapangyarihan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung ating mga napakinggan na ebanghelyo ng kaligtasan sa banal na gawain ito na pinangaral ng propeta ng Diyos, ang mga Bible study na bilang sa Pastor Lilis Almeda, the children Almeda family, mga inibig ko, ito po i-treasure natin, panghawakan po natin yan, mga inibig ko, upang marami pang mga tao na makalapit ang magkaroon din ng kaligtasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Reminder, mga inibig ko. Ito yung reminder ng Biblia. Ang mabait na Diyos na buhay ay hindi na parito para po siya paglingkuran. Ang sabi dito sa Matthew chapter 20, verse 28, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Gayon din naman, ang anak ng tao hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Ito po yung banal salita ng isang pagpapahinuhod, pagpapakumbaba. Bagamat siya'y Diyos, ay binigyan niya ang kanyang buhay at naglingkod sa mga tao at nagpagaling at nagligtas. Mga inibig ko, palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Ngayon, ano po ipinagagawa ng ating mahal na Panginoon na dapat gawin ng natantao sa mundong ito? Maging namang ilang Kristiyano na urong-surong pa sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Upang hindi po mabaliwala yung dakilang pagpapakasakit, paghihirap ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, mga inibig ko. Ano ang pinagagawa ng ating mahal na Panginoon? Ano po sabi dito sa Deuteronomy chapter 11 verse 1 and Acts chapter 3 verse 19? Kanila po magkasunod ang pasahin. In the book of Deuteronomy chapter 11, verse 1. Therefore thou shalt love the Lord thy God and keep His charge and His statutes and His judgments and His commandments always. The book of Acts chapter 3, verse 19. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. God bless you po. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 11, ang talatay 1. Kaya't iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos at iyong sundin ang kanyang bilin at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga kahatulan at ang kanyang mga utos kailanman. Dito po sa aklat ng Magawa, Kapitulo 3, ang talatay 19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob
upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang panahon ng kaginawahang mula sa harapan ng Panginoon. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay sa mga kapatid. Everlasting praise the Lord! Sa iyan po ang pinagagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng ating mga iniibig na mga pagwanbisitan dito ngayon sa harapan, maging sa lahat po ng ating beloved viewers, upang ang dakilang pagkapakasakit ng Diyos ay hindi masasayang, mga inibig ko, lumapit po kayo, magpakumbaba, magsisi, at pagkay pinatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon, darating sa inyong kaginhawahan na nagmumula sa dakilang Diyos sa buhay. Ano yung kaginhawahan na yan? Gagaling ka sa iyong karamdaman, mababago iyong buhay, magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso't isipan, at tagapagmana ka pa ng buhay ng walang gang pag ikaw ay magpapatuloy maglingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya sa pa ng Banal na Kasulatan, kaya't iibigin ang Panginoon mong Diyos at iyong susundin ang kanyang mga bilin, ang kanyang kahatulan. Lahat ng mga utos ay ating pong sundin. Dito hindi nagkulang sa ating dearly beloved, honorable parents and dearly beloved children of the family na tayo po'y tinuruan sundin ang lahat ng kahatulan without any mental reservation but rather with open heart. Isagawa po natin ang buong puso natin, mainibig ko. Magmula sa pagsunod sa kabanalan, for without peace and holiness, no one can see the Lord. Hindi lamang tayo naging banal pag tayo sa ating pananambahan at kung nandun ka na sa ibang bansa, nandun ka na sa trabaho mo, nandun ka sa school, sa negosyo mo, kung ano yung galaw ng salibutan, yun po, galaw ko rin ng salibutan. Huwag po tayong gano'n, mga inibig ko. Sapagkat anytime, rapture will take place, mga inibig ko. Kaya, maging matapat po tayo sa lahat ng uri nating pamumuhay. Sapagkat ang tumawag sa ating banal, kaya magpakabanal po tayo sa lahat ng uri ng pamumuhay. Magtapat tayo sa pagbibigay natin mga sampung bagit handog, mga inibig ko. Wala nang ibang gagamitin upang maipagalaganap pa ang Ebanghelyo ng kaligtasan sa ibang panig ng mundo, manibig ko, kundi ang mga member din ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At lagi tayong nagpupuri, mga inibig ko. Lagi tayong nananalangin, mga inibig ko. Huwag tayong magkulang sa panalangin, pag-aayuno, lalo pat ating namamalas ang nalalapit na pagbalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahit na tayo palipat-lipat ng ating benyo, manibig ko, ang mga tunay na anak ng Diyos na umiibig sa ating pinakamahal na Panginoon, lagi lamang tayong nakasunod. Sapat gusto natin laging madama ang kanyang banal na Espiritu. Palakpakan natin na sa buhay. Everybody, praise the Lord! Kaya't pag nagawa natin ng mga bagay na yan, mga inibig ko, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, magsipanatili tayo sa pag-ibig sa ating dakilang sa buhay. At maaasahan natin yung dakilang awa ng mahal na Panginoon sa ikabubuhay na walang hanggang. Last verse, mga inibig ko, Jude chapter 1, verse 21. Kaya hindi lamang po. The book of Jude 1:21. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. God bless you. Jude Kapitulo 1, versikulo 21. Na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Kinakailangan na mananatili lagi yung dakilan nating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kailanman ito hindi dapat magmamaliw. Lagi itong maningas. Lagi tayong nag-umapaw sa ating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. At maaasahan natin dakilang awa ng ating mahal na Panginoon, mga inibig ko. Plus yung kanyang pangako na buhay na walang hanggang. Lagi natin alalahanin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Dito ipinakikita ng ating pinakamamahal na Panginoon, dakil niyang pag-ibig, yung grabe niyang sakripisyo, mga inibig ko, nag-iimbita ito ng buhay na walang gang pag ikaw po'y sumampalataya, mga inibig ko. Kaya, nalaman natin ngayon, yung dakilang pagkapakasakit, paghirap ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Dati sa atin parang baliwala lang. Parang sinakulong lang, mga inibig ko. Pero ito ngayon nalaman natin na hindi pala basta-basta ang dakilang pagpapakasakit. Paghihirap ng Diyos, iniwan ng kanyang magarang tulong sa kanangtan, nagkatawang tao siya na buhay sa krus ng Kalbaryo, inako niya ang lahat ng hirap, mga inibig ko. Kaya naman hindi binuka niyang bibig, mga inibig. Siya nagreklamo upang ikaw ako tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan at pagmana ng buhay ng walang hanggan. Tayo po lahat ay tumayo, mga inibig ko. At minsan pa natin papurihan ang ating mahal na Panginoon.
gawin natin panalangin ang awiting ito. Habang ating inibitahan at iniibig ng mga baguhan dito po kayo sa harapan, tanggapin niyo po ng formal ang ating pinakamamahal na panahon. Now is the day of salvation, now the accepted time. Ngayon po, araw ng kaligtasan, araw ng pagtanggap. At habang aking binibigay pong pagkataon sa beloved ko preacher, beloved ordained preacher, Brother Louis Angeles, tayo po yung umawit mga inibig ko. Hallelujah, praise God.